Grabe na ang pinagdadaanan namin ng Pilipinas, tama? There are injustice. Ang daming nakukulong na wala namang kasalanan. Pero yung mga may kasalanan, malaya. Nakikita natin yan, di ba? Kung sino pa yung, sabihin na natin, corrupt. I'm not saying na, na corrupt, pag-alagala. At yung walang kasalanan, siya nakukulong. Wala akong sinasabing pangalan. Yung flood control scam, na alam natin na pinpoint na, nasabi na hanggang ngayon, balang nangyayari. Pagbaba ng piso, pagtaas ng bilihin, ang taas na ng dollar, 59 something na, and it might go to higher 60. Kaya yung bilihin, pataas ng pataas, yung gasolina, pataas ng pataas, pero yung sahod natin, ganun pa rin, tama? So, nakikita natin yung mga nangyayari sa paligid. Traffic na walang katapusan, corruption sa gobyerno, lindol sa Isabela, sa La Union. Ito, man-made to eh. Ito, earthquake to, wala tayong control dyan. Surigao, Cebu, 7.2. Davao, 7.6. Nakaraan, super typhoon Tino. Nakita ninyo? Yun nangyari sa Cebu again. Ewan ko, bakit ba Cebu laging pinag-iinitan? Yung mga mayaman, nasa second floor sila ng kanilang tahanan, pero yung mga kotse nila wash out, no? Nakita nyo, kahit ang ganong ganda ng kotse, kahit Mercedes pa yan, pagbaha, para lang yan laruan. Amen? At nakita natin, yung mga may hirap, durug-durug yung bahay. Parang sabi nila, parang Yolanda rin na naman daw yan part 2. Kasi November 7 nagsimula yung Yolanda, kung hindi ako nagkakamali. At ngayon, ito na naman yung banta. Super typhoon na sinasabi nila. Yung bilis daw nito, it would go as high as or maybe more than 185 kilometers per hour. Kung may kotse ka, alam mo yun yung parang todo ng ng tachometer ba tawag doon, speedometer. Grabe! So, ganun kabilis. At tayo, bilang mga mananampalataya, hindi naman tayo natatakot dahil alam natin ang ating Panginoon ang may hawak sa lahat. Pero napapaisip ka, Lord, bakit ganun? Bakit ganun ang nangyayari? Kasi sabi mo, Lord, andyan ka ba? Parang, bakit sunod-sunod? Kanina, yung pinalabas namin sa mga bata, si Job, sunod-sunod yung problema ni Job eh. Sabi ng isang bata, Lord, pwede time out muna yung problema. Hindi pwede, di ba? Katatapos lang ni sino ba yun? Yung nauna, si Tino. Ngayon naman si Juan. Susunod niya, si 2, si 3, si 4. Amen? Hindi. So nakikita natin, no? Pwede ba time out muna? Lalo na yung mga nasalanta. Paano na kami? Amen? So, ito title ng pag-aaralan natin, How can we trust God? Paano ba natin pwede pagkatiwalaan sa nangyayari natin? Amen? Tayo naniniwala na nananampalataya, tayo ay, meron tayong tawag dito, paniniwala sa Diyos, pero, Lord, parang nandiyan ka ba? Amen? So, Proverbs 3, 5, and 6. Sabi ito, kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso mo. So, ibig sabihin, yung buong, pag sinabing puso, ito yung nagsisimula yung emosyon, di ba? So, ibig sabihin, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-isip, huwag kang mag-worry. Sabi niya, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Bakit? May logic ang tao eh, tama? May logic ka. Pag may bagyo, maaaring problema yan. Pag may lindol, problema yan. Pero sabi, huwag mo isipin yun. Ang isipin mo, paano ka magtitiwala sa Diyos? Amen? Kasi hawak ng Diyos yung buhay natin eh. At ang mas maganda, nung isang araw nga, nung pauwi kami ni Pastora last week, sabi ko sa church, no, pinag-uusapan natin ng kamatayan, pero wala lang. Napansin nyo? Parang hindi tayo natatakot pag-usapan ito, hindi tayo, parang hindi ito tabu. Because sa ibang tao, pag kamatayan ang pinag-uusapan, huwag mo nga pag-usapan yan. Pero tayo, bilang mananampalataya, parang wala lang sa atin eh. Bakit? Kasi alam natin ng Diyos ang may hawak ng buhay sa atin. Amen? So tayo, dapat lang nating isipin, maniwala manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Ano sabi niya? Sa lahat ng iyong gagawin, siya ang alalahanin. So ibig sabihin, hindi sinabi huwag kang mag-aral. Huwag mo pag-aralan yung pagiging driver mo, yung pagiging pintor mo. Ang ibig sabihin, sa lahat ng gagawin mo, simulan mo ng panalangin sa Diyos. Amen? At para raw upang patnubayan niya ang iyong tahakin. Marami nangyayari sa mundo. Dito tayo papasok, yung puso at karunungan. Huwag mo nang isipin yan. Bakit? Ang isipin mo, paano ka magtitiwala, paano ka mananampalataya, paano ka kakapit sa Diyos. Amen? So yun ang sinasabi ni Solomon. Ngayon, paano ba mapagkakatiwalaan? I-drill down natin ito, no, para mas lalo nating maintindihan. Amen? Unang-una, kaya mapagkakatiwalaan, kontrolado ng Diyos ang lahat. Naniniwala ba tayo doon? Amen? Lahat ng naniniwala, magsabi ng amen. Amen. Kontrolado ng Diyos yan. Hindi pwedeng hindi niya kontrolado. Amen? Because He created
Everything. Yang katabi mo, tignan mo. Kung maayos mo ang pagkakagawa dyan. Amen? Praise God. Oh. Maganda talaga pagkakagawa dyan. Amen? Sabi sa Genesis, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngayon, kung nandun ka sa langit at lupa, kasama ka doon. Pero yung laman lupa kaya. Pati pala laman lupa, ginawa niya kasi nasa lupa yon. Sabi niya rito, wala raw disenyo o anyo. Dilim ang bumabalot. Mag-isip ka ng isang bagay na walang hugis at walang anyo. Maganda, pangit? Pangit. Kahit yung diamante o yung diamond, yung raw form yan, bato lang yan. Hindi mo makikita yan hanggat hindi kinaskas ng kinaskas. So, diamond ba yan? Pag hindi mo alam nga na diamond yan, tatapon mo lang yan eh. Kasi hindi mo alam. Madilim. Ang hirap pag magulo ang mundo, pag madilim, tama, sa gabi, ang hirap maglakad, nakakatakot, baka kung saan ka mapunta. Ano ginawa niya? Andun daw ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. At ano ginawa? Sinabi niya ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So, sa madilim na mundo, anong ginawa ng Diyos? Binigyan niya ng buhay. Mula sa wala, mula sa pangit, mula sa kadiliman, binigyan niya ng buhay ang mundo. Amen? At ano ba ginawa niya sa Genesis 2:1? Sabi niyo, tinapos niyang likhain ang lahat. Kasama bagyo? Kasama. Kasi sa earth yan. Pwera lang kung sa Mars yung bagyo, pero gawa pa rin ni Lord yun. Amen? Kasama ba doon yung lindol? Kasama, kasi nasa earth pa rin yan. Kasama ba doon yung mga korap? Kasama pa rin kahit Amen. Gawa pa rin ng Lord yun. Tao yun eh. Galing kay Eva at Adan yun. Amen. Siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. So kung titignan natin at tayo bilang mananampalataya, alam natin na ang lahat ng meron dito ngayon, gawa ng Diyos. Ngayon sabi mo, hindi. Ako gumawa nung itong silyang to eh. Yung talino na binigay ng Diyos sa iyo. Pangalawa, gawa ka rin ng Diyos. Pero lang kung hindi ka gawa ng Diyos, pwede mong sabihin yan. Everything we have. Kaya nga nung nire-reveal sa akin ng Lord to, napakalinaw na lahat ng meron tayo, lahat ng galing natin, galing sa Diyos eh. Nakakakanta ka, nakakasayaw ka, kaya yung mga anak natin magagaling sa memory verse, kasi magaling yung nanay na nagtuturo. Praise God, talagang tayo eh. Yun eh. May magaling, merong magaling, at yung nanay na yon may magaling na gumawa, ang Diyos. Amen? Sabi nga nila, kung paano mo pinalaki ang anak mo, kung anong magiging kinabukasan ng anak mo, reflection yan kung paano pinalaki ng magulang. Tama? Lagi yan. Lagi yan. Kahit tignan mo sa mundo ngayon, kung paano pinalaki ang isang bata, o tayo, kung ano tayo ngayon, ay resulta kung paano tayo pinalaki ng ating magulang. Tama, hindi? Amen. Ako, talaga, aminado ako. Resulta to ng pagpapalaki ng magulang ko. Yung pangit at mabuti, resulta kung paano ako pinalaki ng magulang ko. And I'm sure lahat tayo. Amen. Kung hindi man ganon, merong direct effect. Amen. Kaya sabi, ito pa, ang linaw-linaw, Colossians 1:17. Sino sinasabi? Si Jesus. He existed before anything else and He holds together. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa mundo, pati yung pinakamaliit na parte ng mundo, pinakamaliit na parte ng hinimay-himay na pagkatao mo, He holds all things. Mula sa pinakamaliit na, pinakamaliit na element? Neutrons. O yan, neutrons. Hanggang pinakamalaking planeta na alam natin, ang Diyos ang may gawa. Imagine that. Kaya, bakit tayo matatakot? Ang Lord ang may gawa ng lahat. Amen? Sabi, pero tatanungin mo, pastor, bakit ba may bagyo? Bakit may problema? Bakit may lindol? Yan ang tanong eh. Kung gawa ng Diyos lahat, bakit niya hinahayaang mamatay ang tao? Alam niyo, simpleng sagot. May kasalanan. May kasalanan. Tingnan natin. Okay, science muna tayo. Ang Diyos, nung ginawa ang mundo, naglagay ng mga law, ng mga batas. Law of gravity. Pag umakyat ka sa pinakamataas na building, kahit mag-pray ka na, Lord, tatalon ako dito, pagbagsak ko doon, nakatayo ako, in Jesus' name. Tingin mo, buhay ka, patay. Patay ka, may law of gravity eh. Kahit sabihin mong, in Jesus' name, haharapin ko itong 10-wheeler na to. Hindi ako maano, because, protektado ako ng Diyos. Tingin mo, patay ka, buhay.
Patay, may law, may law ang physics na yung mabilis, hindi mo pwedeng basta-basta harangin. Amen? Ang lahat ng bagay sa mundo, we're governed by laws and God created those laws. Amen? Ngayon, bakit may bagyo? Sabi nga ni Solomon, paikot-ikot lang yan. Yung hangin, paikot-ikot. Yung tubig, paikot-ikot. So, yung resulta ng bagyo, kasi nagpapaikot-ikot yung hangin na malamig at hangin na mainit sa dagat hanggang nabubuo siya na nabubuo. Ngayon, pastor, bakit ganun? Pumapayag ang Diyos na mapinsala tayo. Ibig sabihin siya may gawa ng bagyo. Technically, oo, kasi science, yun na nag-form. Pero alam nyo, kung ang tao hindi makasalanan, kung tao hahayaan lang niya yung nature, maaring walang mamamatay. I'll give you an example. Bakit ba maraming baha? Alam niyo na kung bakit. Bakit binabaha? Kasi yung flood control project hindi nila inayos. May corruption, may kasalanan, tama? Kasi kung yan, binigyan ng pera, may pera ang Pilipinas para lagyan ng flood control yan, hindi ginamit ng maayos, ayun, may mga namamatay. Isa pa, alam niyo matatalino ni Nuno natin, naniniwala ba kayo doon? Kasi ang Pilipinas, para doon sabi nila, ang Manila ay parang, alam niyo yung Venice. Nakapunta ako doon isang araw Hindi, joke. Parang maraming mga ilog-ilog daw yan. Ngayon, ang Metro Manila, ganun daw yan nung panahon ng Kastila o ganun pa. Kaya pansinin niyo ang mga bahay ng mga ninuno natin. Ewan ko, alam niyo na, kasi nakatira ako sa lola ko sa tuhod. Yung bahay nila, sa ilalim, mga manukan. Di ba tama? Gawatas ang gawa siya ng, ano ba yun? Yung kawayan. Oo, di ba? Parang bahay kubo. Yung mga manukan nasa ilalim, ang tulugan nasa taas. Pag bumabagyo, bumabaha, tulog sila. Bakit? Sa ilalim yung tubig Tama? Tayo, ginaya natin yung mga sa west. Bato! Ayun, pag bumagyo, tibag ang bahay mo. Matalino sila. Kasi alam nila na huwag mong harangan yung daanan ng tubig. Anong ginawa natin sa mga nung isang araw nagpunta kami ni Pastora sa MOA. Alam niyo ba't kami nagpunta? Gusto ko makita yung sunrise. Alam niyo nakita ko ron, tinatabunan na naman yung likod ng MOA. Ewan ko, tapos na siguro. Sabi ko, pa makikita ko dito. Pag tinabunan mo ng buhangin para tayuan na naman ang structure yon, saan pupunta yung lupa? Maghahanap kaya mong pigilan ng tubig? Hindi. Gawa rin ng tao, kaya binabaha ang isang lugar. Dahil dinisenyo ng Diyos yan para may mga itinakpan mo yung daanan ng tubig Maghahanap at magdahanap ng dadaanan yan. Pero kung hindi mo dinaanan yan, tinakpan yan, hindi mo tinapunan ng basura yan, doon lang siya dadaan. Matulog ka ng maayos kasi alam mo yung kahit tumayas yan, dadaan yan sa ilog na maayos, dadaan yan sa mga creek. Pumunta ka sa creek sa Tondo, pumunta ka sa creek kung saan-saan, ang dudumi. Sino may kasalanan? Tao. Amen? Hindi Diyos. Pumunta kayo sa Sierra Madre, kalbo. Nung minsan, meron tree planting kaming natin. Yung nagtatanim merong isang company na sumama kami para magtanim ng mga seedlings. Seedlings ba tawag doon? Basta na siya, malalaking puno na siya. Binabaon na lang namin. Tapos pinakita sa amin yung mga aerial footage ng Sierra Madre, ng Cordillera. Grabe, kalbo talaga. Huwag niyo akong tignan. Amen? Ngayon, kung hindi kalbo yun, pag umulan sa taas, may sasala. Hindi makakarating ng sobra-sobra yung tubig. Tama? Kasi yung tao, sakim. Kasalanan pa din. Amen? Kaya yung nararanasan natin is a direct result kung ano yung ginagawa natin sa kalikasan. Amen? Okay, bakit may problema ang tao? Dalawang bagay yan pero mamaya, ito munang isa. Minsan kasi makasalanan din tayo Bakit ba ang daming nagkakasakit? Sabihin mo na lang sa isang lugar, bawal magtapon ng basura. Nandun yung basura. Tama, hindi. Huwag iihi. Doon mapanghi. Subukan, sabi ko nga sa inyo, subukan ko to pinturahan, lagyan ko wet paint. Di nga, wet paint nga yan. Ay, wet paint nga.
Ganun ang tao minsan, makulit eh. Amen. Tayo ang may gawa. Minsan nakasakay ako sa jeep. Umiinom siya ng Gatorade. Pagkainom niya, tinapon lang niya sa tabi yung plastic. Hindi naman mukhang walang alam yun. Mukhang may pinag-aralan. Gatorade nga yung iniinom eh. So, tayo rin ang may kagagawan. Sa totoo lang, mas masahol pa nga po sa ibang bansa. Panoorin niyo yung mga documentary na nangyayari sa Africa, sa Syria, sa Libya. Grabe po ang nangyayari sa kanila. Amen? So, resulta pa rin yun ng kasalanan. Bakit may lindol? Kasi nga, tayo ay nasa isang lugar tayo na may mga bulkan-bulkan talaga sa ilalim. Yun ang disenyo niyan, Diyos eh. Huwag natin masyadong matataas yung building. Kasi alam naman natin na lilindol. Pag-pray natin, ito alam nyo, ito nakakatakot talaga lindol eh. Pero alam ko lahat yan kontrolado ng Diyos. Yung mga earthquakes, tsaka bagyo, kontrolado ng Diyos yan. Huwag lang nating babuyin yung kalikasan. Resulta ng kasalanan yan eh. Amen? Ano sabi dito? Nalalaman na tayo Diyos at ang buong sanlibutan ay nakihilig sa masasama. Kaya nga sa 1 Corinthians 5, kung alam niyo yung storya doon, merong isang babae, na may relasyon siya doon sa asawa ng tatay niya. Just 1 Corinthians 5, ano sabi ni Apostol Pablo? Ibigay mo yan kay Satanas. Grabe, no? Bakit niya sinabi na ibigay kay Satanas? Kasi pag wala ka na sa loob ng iglesia, mararamdaman mo yung problema kasi pag nasa loob ka ng iglesia, protektado ka ng Diyos eh. May nagpe-pray sa'yo, kaya nga sabi sa Hebrews 10:5, huwag mong 10:26, 25, sabi niya, huwag niyong kakalimutan ng mga gawain ganito kasi dito tayo nagpapalakasan. Ibig sabihin, we pray for each other. Tingnan mo katabi mo, pinagpe-pray mo yan. May nagpapalakasan tayo dito. At praise the Lord, hindi tayo naghihilahan dito sa biyaya ng Diyos. Amen? Tignan niyo yung prodigal son. I'll give you an example. Binigay sa kanya yung mana, tama hindi? Talagang nagwaldas siya, talagang sinubo niya yung buhay niya sa kasamaan. Pero at the end, nagsawa din siya. Napagod din siya. Anong ginawa niya? Bumalik siya sa kanyang ama. Ganun ang gusto mangyari ni Apostol Pablo. Bigay mo yan kay Satanas. Kasi pag yan, nakita niya na ang kanyang buhay ay doon talaga sa iglesia, tatalikuran niya yung ginawa niyang masama. Amen? Amen? Lahat, ang mundo nasa, kaya mapalad ang mga tao nasa iglesia. Mapalad, higit sa lahat, mapalad ang mga tao may Diyos sa buhay nila. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka, may Kristo ka. Amen? Pero ito, napakabuti talaga ng Panginoong Hesus eh. Bago siya bumalik, sabi niya rito, ang sanlibutan ay mayroon kapaghatian, ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Meaning, if you have Jesus, we are all overcomers. We are all conquerors. Sabi nga kanina ni Brad Iman, hindi dahil sa sarili natin, dahil lang yan kay Kristo. Amen. Si Jesus lang naman talaga. Sabi ko nga, pag nagagado kami ni Pastore, alam niyo, ang palad ng Kristiyano eh. Meron tayong Jesus. Kasi sila, hindi porke mayaman sila, masaya sila. Tayo kahit sakto lang sa biyaya ng Diyos, pero masaya tayo. Alam pa natin ngayon na yung kalbo may kuto. Yung mga late, hindi nila inaarbot yun eh. Yung kalbo raw kasi may kuto. Alam niyo ang tawag? Homeless. Amen? Okay. Tanong, how can we trust God? Sabi dito, He created. He can control. Sa Biblia, napakarami example. He parted the Red Sea and Jordan River. He controlled the storm. Diba? Natutulog si Jesus. Sabi niya, tigil, tumigil. Ano sabi niya? He controlled the lightning nung kaya pa pangalan nito? Kaya Elijah. Diba? Yung kay Baal. Nag-pray siya. Kumidlat. He controlled earthquake nung panahon ni Korah. At napakarami. Bakit? Kasi siya may gawa eh. Pag may gawa ka, may control ka. Tanyo yung mga may-ari ng kumpanya. Big boss yan. Pag kinainisan ka niyan, tanggal ka. Boss yan eh. Si Lord pa, siya pa may gawa ng lahat. He can control. He control the animals mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Yung uod nga, di ba? Sino ba yun? Yung kay Jonah? Kontrolado niya. Yung pating, kontrolado niya. Pati si Nemo, kontrolado niya. Di ba sabi nga niya, ilagay mo sa kabila, sabi ni Jesus kay Pedro, di ba? Nung una, wala. Nung pinagkaiba ng kaliwat kanan doon.
Pero pasukan lahat. Pasok. Bakit? Nauutusan ng Lord ang mga isda. Pati si Nemo, pati si Dory, Finding Dory. Nandun, sinama. Kasi kontrolado ng Diyos eh. Ang kulit lang ng tao ay pakontrol sa Diyos eh. Bigyan kasi na tayo ng free will para maintindihan natin ang mabuting masama. Unfortunately, yung iba, nandun sila sa kabila. Kaya nga nandito tayo to be the salt and light of the world para makilala nila si Jesus talaga. Kaya nga hindi bumabalik si Kristo eh dahil gusto niya lahat makakilala eh. Amen? Unless we move, talagang dapat talaga mag-mobilize tayo para maraming makakilala sa Diyos. Amen? Amen? Pagtiwala ka sapagkat likha niya ang lahat. He created, sabi nga kanina, yung neutrons, yung atoms, gawa niya yan. Yung pinakamalaking between, gawa niya yan. Ano pa kaya hindi niya kaya? Kaya nga kanina, ang ganda nung devotion, sabi ko talagang tumutog pa ito sa message. Amen? Iba yung message dapat ngayon. Kaya lang ang Lord pinalitan. Kontrolado niya yung message. Pinapalitan niya last minute. Amen? Sabi ito, pangalawa, God's words is true. Totoo ang salita ng Diyos. Ang lahat naniniwala, magsabi ng amen. Totoo salita ng Diyos, hindi pwede magkamali yan. Saan ka nakakita ng libro, sabihin na nating libro, na sinulat thousands of years ago, hanggang ngayon, nababasa pa natin. Amen? May mga sulat noon na ngayon, wala na, hindi na mabasa. Samantalang yung Bible, dahil sulat ito ng Diyos, hanggang ngayon nababasa natin. Mababasa mo, sinulat ni Moses. Kung walang Bible, kilala mo si Moses? Hindi. Pero dahil ang Diyos ang may itakda niyan, hanggang the next generation, nababasa natin. Amen? Ganun. Kasi totoo yan. Ano sabi sa John 17:17? Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Amen? So kung gusto mo ng katotohanan sa buhay, yung salita ng Diyos ang basahin mo. Alam mo makikita ron? Mahal ka ng Diyos. Yun lang ang sentro ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos. Wala nang iba kasi mahal na mahal niya tayo at niligtas niya tayo. Amen? Naalala ko yung aming mentor eh. Lagi niya sinasabi, hanapin mo si Kristo sa bawat pahina ng Bible. Amen? Tapos yung isang, si Bishop Emmy naman, hanapin mo yung biyaya ni Jesus sa Bible. Nandun siya. Bakit sino yung biyaya? Si Kristo yun eh. Diba? Grace and truth came with Jesus Christ. Si Jesus yan. Iisa yan. Amen? Sabi niya, kapag hindi mo alam ang salita, madali kang mawawala. Tama, hindi. Pag hindi mo kilala, hindi ka nagbabasa ng Bible, ang dali mong matatakot, ang dali mong magwo-worry, ang dali mong mapapaniwala ng anong kahangalan tang mundo. Tanyo, may mga religion, ko, alam niyo yung Zionism? Alam niyo yung Zionism? Yung sa'yo, tapos sa akin. Joke lang. Yung yung kina Tom Cruise, Zionism nga ba yun? Oo. Scientology pala, Scientology. Alam niyo yung Scientology? Naniniwala sila na katagalan, sila magiging Diyos. Grabe no? Gusto nila yun. Kasi ang tao gusto maging Diyos eh. Merong isang presidente sa Africa yata yun. Napanood ko na isang gabi. 50 years na yata, 42 years, siya pa rin yung presidente. Bakit? Ayaw niyang bumitaw sa kapangyarihan eh. Kahit dito sa atin, yun ang ginagawa nila, ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Masarap pag may kapangyarihan ka. Amen? Ayaw nila. Samantalang tayo, ang linaw-linaw sa Biblia, anong ginawa sa tao? Anong sabi ginawa ng Lord? I make you a little lower than God. Hindi nila alam yun. Pinipilit nila maging Diyos. Totoo naman, kung may Jesus ka, nandiyo sa iyo ang Diyos. Kaya nga kawawa sila sa totoo lang eh. Pinipilit nila mabuhay habang buhay. Kung ano-ano sinasaksak sa katawan nila. Ano ba yun? Yung sinasaksak. Hindi, botox. Hindi botox. Yung sinasaksak, yung ginagamit daw ni Enrile. Ano ba yun? Yun, papa-stem cell. Para humaba buhay nila kasi gusto nila mabuhay habang buhay. Kristiyano, alam nila, may buhay na walang hanggan. Amen, di ba? Kawawa. Kaya nga dapat malaman nila yung katotohanan ng buhay. Yung walang Diyos, pag namatay, takot na takot. Yung may Diyos, gusto nang mamatay. Sabi ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Si Billy Graham, 99 years old, sabi niya, nakalimutan niya ata ako ni Lord. Sa lahat ng tao, siya yung gusto nang umuwi eh. Diba? Kawawa sila.
Kasi totoo yung salita ng Diyos. Paano? Sabi dito, in the beginning was the Word. Okay, bigyan lang natin, tignan lang natin kung paano totoo yung salita ng Diyos. Ha? Sabi sa John 1:2, in the beginning was the Word, and the Word was with God. John 1:1 pala. And the Word was God. Sino daw yung Word? God. Si Jesus. Okay. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sano si Jesus? Siya yung truth. Dito, siya yung Word. Siya yung truth. O tignan natin bakit yung Word mapagkakatiwalaan. Jesus is the Word. Jesus is the truth. Jesus is God. O linaw-linaw. God's truth in His Word. Ang linaw. Sino lahat? Si Jesus. Siya yung katotohanan. Ayun, yung binabasa nating salita, may buhay yan. Sabi ko nga lagi, yung mathematics na libro, basahin mo yan. Kung paano ka nagbasa nung grade 1 ka, basahin mo ngayon yan, parehas lang yan. Pero yung Biblia, basahin mo ngayon at basahin mo bukas, iba na sinasabi sa'yo niyan. Tama? Buhay yan eh. Buhay ang salita ng Diyos. Kaya gusto mo mabago ang buhay ng isang tao, turuan mo nang magbasa ng salita ng Diyos. Ito, lagi ko tinatanong, nung kumilala kay Jesus, may nabago ba sa'yo? Doon mo makikita kung paano na yung salita ng Diyos kayang magbago ng buhay. Hindi mathematics, hindi physics, hindi calculus. Alamin mo man lahat yan. Pero hindi. Yun ng iba, yung mga Bible scholars kung tawagin, hindi na mabago buhay nila. Bakit? Alam lang nila yung salita ng Diyos, pero hindi nila pinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi nila tinatanggap si Jesus. Pero the moment you accepted Christ, mararamdaman mo yung pagbabago sa buhay mo. Amen? Why? Because Jesus is the Word, Jesus is truth, Jesus is God. Ang linaw. Kaya paano natin hindi siya pagkakatiwalaan? Siya yung Diyos. At totoo ang sinasabi niya. Kaya pag sinabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kayo iwan, tama? Totoo, hindi? Totoo. Amen? Yan, lagi ko tinatanong kailan ka ba niya pinabayaan? 3 taong pandemya, hindi tayo pinabayaan. Yung iba nga, mas marami pang times na kumakain Haya-haya-hay lang sa bahay, kumakain Bakit? Mabuti ang Diyos. Kaya kung ilang taon ka na, yun yung taon, buwan, araw, minuto, segundo na iniingatan ka ng Diyos. Amen? Okay, totoo ang kanyang salita, kaya pwedeng panghawakan ang kanyang salita dahil Diyos ang nagsalita. Sabi mo, hindi si Pedro nagsalita yan Oo nga, si Pedro nga. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, isulat mo yan dyan. Kaya nga may harmony yung salita niyan. Biro mo si Moses na nagsulat ng Genesis, bumabangga sa sulat sa Revelation. Bakit? 5,000 taon yung nagdaan. Bakit? Si God yung nagsalita. Diba tawag doon? Inspired by the Holy Spirit. Amen? Jeremiah 1:12. Ito maganda. The Lord said to me, you have seen it correctly. I am watching to see that my word is fulfilled. Kaya ito maganda. Kaya ako lagi ito sinasabi, may alam ka bang pangako ng Diyos? Kasi kung may alam kang pangako ng Diyos, sabi ni God, binabantayan kong mangyari sa iyo yung pangakong yan. Amen. Kaya kapitan mo. Kapitan mo. Ano ba yung kinakapitan mo? Ako, yung kapatirang isa lagi niya raw paborito. Jeremiah ba yun? Sabi niya na, my plans to you is to prosper you, not to harm you, but a plan to give you good hope in the future. Ang ganda ng buhay niya. Kasi yun daw lang kinakapitan niya. Sabi ko, talaga mabuti ang Diyos. Amen. Ikaw, ano kinakapitan mong salita? Jesus wept. Kaya ka pala iyak ng iyak. Amen. Ano yung favorite verse mo? Kaya yung Zoom Bible study na yung sa amin, kasi kahapon may Zoom Bible study. Kaya lagi kong dinidigdig. Pangawakan niyo yung salita ng Diyos. Basahin niyo yung salita ng Diyos. Kasi kung nakikinig lang kayo, pero hindi niyo talaga binabasa yung salita ng Diyos, kulang. Unless you read the Bible by yourself, hindi mo makikita o mararamdaman yung salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi, faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Pastor, bakit hearing? Nagbabasa ako, dapat reading. Naisip niyo ba yun? Balang marilata ang gamar. Nagkakamali ba ang Diyos? Hearing and hearing the Word of God hindi ibig sabihin, makikinig lang ako. Hindi na ako magbabasa. Sabi, hearing
Pero to sino na yung mga nasulatan ng kanya? Sige. Sino na yung nakatanggap ng love letter? Si Sister Flor, kinikilig. Parang mga pang-idaran lang natin. 10 minutes na lang, matatapos na ako. Amen? Hindi, matatapos na yung preaching, hindi ako. Amen? Di ba pag kilala mo yung nagsulat sa'yo, parang naririnig mo yung salita. Tama, hindi? Pag-message, si Pastora, umuwi ka na, bumili kang tinapay. Ay, oo, bibuhin na ako, bibili ko tinapay. Naririnig ko kung paano niya sinabi. Pag galit siya, alam ko agad eh. Pero pag naglalambing, naglalambing to, may kailangan to. Kasi bakit? Kilala mo yung nagsasalit, yung nagsulat. Naririnig mo yung nagsusulat. Tama, hindi? Ganon din ang Bible. Pag mahal mo ang Diyos, pag kilala mo si Jesus, pag sinabi niya, hindi kita iiwan at pababayaan, alam mo si Jesus ang nagsasalita niyan. Amen? Kaya nga, faith comes from hearing and hearing and hearing the word of God. Naririnig mo si God, sabi sa'yo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, bagyo lang yan, ako may gawa niyan. Hindi kita, kailan ba kita, sasabihin lang siya pag nagbabasa kayo, kailan ba kita pinabayaan? Ako madalas sinasabi sa akin ng Lord yun kailan ba kita pinabayaan? Amen? Kaya mga kapatid, read your Bible. Amen? Ano sabi sa Philippians to? Dinagdag na lang natin. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. O sabihin mo, hindi si Pablo nagsasalita, si God. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Okay, hingin mo sa Diyos. Ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin pasalamat. Ano takot mo ngayon? Ano worry mo ngayon? Ano kailangan mo yun? Ano sabi niya? Hingin mo. Kaya ka wala, hindi mo hinihingi. Pasalamat ka na. Kailan binibigay ang pasasalamat? Pag natanggap o hindi pa natatanggap? O sabi ni Lord, magpasalamat ka na, ibig sabihin natanggap mo na. O ano sabi? At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi mainawaan ng taong siyang mag-iingat sa iyong puso. Kasi ang Kristiyano may kapayapaan Biro mo, nagpunta kayo dito, bumabagyo, yung iba tulog, lalabas baka di pa rin ka. Pero yung Kristiyano lumalabas. Bakit? Alam niya, si Lord yung kasama niya. Amen? Ang sabi rito, pero wag naman pag nagliliparan na yung bubong, wag na kayo pumunta ng church, maawa naman kayo. Sabihin ng Lord, anak, ano ka ba? Nagliliparan yung miyero wag ka na mag-church. Amen? Wisdom, binigyan tayo ng wisdom din ng Lord. Amen? Pero pag ganyan, okay lang yan. Ang sabi dito, dahil ang iyong, siyang mag-iingat sa iyong puso at isip, kasi dito nagsisimula ang lahat Ang takot, ang pasasalamat, ang kaba, ang galak sa puso at isip dahil sa inyong pagkakaisa kay Jesus Christ. Amen? So, huwag daw tayo matakot, pray lang tayo. Amen? And I know maraming Kristiyano ang nagpe-pray ngayon, hindi lang dito sa atin, sa buong mundo. Yung anak nga namin, mama, kamusta dyan? Sabi namin, si Lord bahala. Si Lord ang bahala. Let's pray. Let's pray, hindi doon sa mangyayari, para tayo magkaroon ng kapayapaan. Amen? At tandaan natin, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Pero, sabi dito, walang pagsubok nang dumating sa inyo na hindi mararanasan ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakayo. May pagdadaanan ng pagsubok. Ang sabi ng Lord, kaya mo yan. Kasi kalam ng Lord yung ating, yung threshold level natin, yung maximum na kaya natin Hindi makakarating sa yan kung hindi mo kaya. Bakit? Si Lord ang may gawa sa iyo. Palagi ko, nahirapan ng Lord sa akin Guwapo nito Seryoso na kayo Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan para malampasan ito. Biro mo pag may problema, si Lord pa rin magbibigay ng daan. Why? Because He loves us so much. Yun lang yun Amen? Pero, kaya magtiwala sa Kanyang salita. Pag-iwakan mo kasi totoo yan. And lastly, God died for you. Una, kaya natin pagtiwalaan ng salita niya because He created everything. Pangalawa, because God's word is true. Pangatlo and lastly, God died for you. Sabi mo sa katabi mo, namatay si Kristo para sa'yo. Amen? Binigyan niya ng kanyang buhay para magkaroon ka ng buhay sa piling niya. Ang Kristiyano, isang beses lang mamamatay. Wala tayong spiritual death, wala tayong eternal death. Physical death lang. Pagkatapos, paggilat, Jesus na. Amen? Di ba sabi ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Yun ang nasa isip niya Amen? Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, namatay si Kristo nung tayo ay makasalanan
Lagi natin pinaalala to, hindi tayo minahal ng Diyos, hindi tayo niligtas ng Diyos, nung tayo sumusunod na, nung tayo nag-church na, nung tayo nagbibigay na. Niligtas tayo ng Diyos nung sinungaling tayo, nung palamura tayo, nung anong iniisip natin sa buhay natin. Amen. Bakit ganun tayo kamahal ng Diyos? Ganun kasimple yun. Mahirap lang talaga maintindihan, talaga kaya akong mahalin ng Diyos. Ako nga, di ko kayang mahalin sarili ko eh. Hindi naman tayo si Lord eh. Hindi tayo si Lord. Si Pablo nga na napakasama. Sabi nga niya, ako pinakamasama. But God used him. Amen. Sabi niya, ako pinakamasama. Pinapatay ko si Stephen at si marami pa sigurong iba. Pero nung ginawa niya, si Pedro nga, pinagkanulo siya ng ilang beses? 3 beses. Pero binalikan pa niya. Pwede sabihin ni Jesus, nung nakapako siya, Lord, sunugin mo sila. Hindi. Sabi niya, patawarin mo sila. Pagkatapos, nung nabuhay siya, binalikan pa nga niya eh. Sino lang yun nando sa paanan niya nung nakapako siya? Sino? Si John. Kaya siya andyan. Diba sa pangalan pa lang, alam na natin. Iba, nag-alisan, pero si John andyan. Amen. Kaya nga sabi niya, the disciple whom Jesus loved. Sino may sabi? Siya. Ikaw, sa tingin mo? Wendell, the pastor Jesus loved. Wow. Di ba? Paano mo kilalang sarili mo sa harap ng Diyos? Makasalanan, pero sabi ng Lord, mahal kita eh. Amen? Pero si John talaga, the disciple whom Jesus loved. Sabi sa John 3:16, memory verse. Ang gusto niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At alam ko, meron na tayo doon. Amen? Lahat na may buhay na walang hanggan, pumalakpak para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Ito tanong. Paano kung hindi mangyari ang pinapag-pray mo? Magtitiwala ka pa ba? Yan ang magandang tanong. Sinabi, words is truth. Sinabi, paano kung biglang nilipad yung pakumbakyan ng bubong ko? Sa lakas ng bagyo, manitiwala pa kaya ako? Tingnan natin, bigyan natin ng Nung si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, pinaluluhod ni Haring Nebukadnezar. Ayaw nilang lumuhod kasi niluluhuran lang si God. Ano sabi niya? Sabi niya, gawin ninyo ang gusto niyo sa amin. Anong gagawin? Ilalagay sa pugon. Biro mo, lulutuin sila ng buhay. Ang Diyos sa amin ang maglilingkuran, ang magliligtas sa amin. Sa naglalagablab na pugon, mula sa inyong kapangyarihan. So alam nila mamamatay sila. But still, hindi sila sumunod kay Nebukadnezar. Ngunit, kung hindi man niya kami ligtas, ayan. So alam niya na maaaring hindi siya iligtas eh. Hindi pa rin kami maglilingkod sa inyo. Grabe, no? Patay kung patay. Pero kay Lord lang talaga kami. Amen. Paano pag hindi na binigay sa yung pinagpe-pray mo, would you still trust God? Mga kapatid, ang sagot lang naman lagi ng Lord yes. Later, and I have something better for you. Paano kung di nangyari? Kung pinauwi kang bigla, wag naman, di pa tayo nagmamadali no? Sabi ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Alam ng Lord yung mangyayari sa atin. Because He is the Alpha and the Omega. Nandito siya sa simula, andito na siya sa dulo. Alam na niya yan eh. Amen? Nandito tayo, dumadaan tayo ngayon. Si Jesus nandiyan sa simula at sa dulo. Nasaan si Jesus? Sa buhay natin. Kaya alam natin na makakarating tayo sa finish line. Amen? Kaya kung may Kristo ka, balang araw magkikita-kita tayo sa finish line. Huwag natin problemahin yun dito. Ang mahalaga, magtiwala lang tayo na bukas makalawa. Kilala kita eh. Bakit wala ka ng tigyawat ngayon? Amen? Diba nag-church ka doon sa yung poging pastor? Yung ganun, diba? Magkikita-kita tayo sa finish line. Grabe, sabi, sinungaling. Sabi ng Lord, ginawa niya lahat. Ano ba yung nakalimutan niya verse? Ginawa niya lahat wonderful. Amen. Tsaka sabi ng nanay ko yun. Amen. Sabi rin ng asawa ko yun. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa kabilang buhay. Hindi natatapos dito buhay natin, mga kapatid. Hindi. Sabi ko nga, ilang taon na ako ngayon? 50 na. Parang dumaan lang. Ilang taon na itong church na ito rito? 10 years. Ang dami nang nagdumating at nawala.
Marami talaga ng ibang lugar. Ang bilis lang pag nagbinabalikan namin ni Pastora yung mga nangyari noon. Maging sa amin pagsasama, ilang taon na ba tayo magkasama? 20 plus years, 26. 30. Tamo, 30 years na pala. Sorry, ako yari ako. 30 years na pala kami magkasama. 26 yung anak natin. Amen, lumulusot no? 30 years na pala kayo magkasama, parang kailan lang, neneng-nene pa kami. Ang naalala ko sa kanya nung, baka lalo ko naalala ko sa kanya nung first time kami magkita, biro mo yun. Naalala ko yung first time kong kinalong yung baby namin. Sariwa sa akin yan. And now, nandito tayo ngayon, may super typhoon. Bukas bakalawa, dadaanan lang natin yan. Bakit? Sabi nga, pagdadaanan mo lang yan. Hindi ka naman kasi dyan nakatira. Pero lang, kung gusto mo magstay dyan. Pero I'm sure, ang lahat ng Kristiyano itatawid ng Diyos. Dahil yan ang pangako niya sa atin. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Amen? Pag-uwi nyo, tulog lang kayo. Pag-gising nyo, tapos na yan. Amen? Kaya sabi, we can trust to Jesus in this life and the next life because He is life. Diba? Kaya I am the way, the truth, and the life. Kaya sabi dito, sinabi pa niya sa mga disciple, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sa iba, translation, mansion. But we don't know kasi hindi pa tayo nakarating doon. Pag nandun na ako, sabihin ko sa inyo. Praise God. Amen. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, hindi siya pwede magsinungaling eh. Alam nyo kung meron isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, alam nyo kung ano yun? Magsinungaling. Kaya lahat ng sinasabi niya, totoo. Kaya pag sinabi niya, sabi, kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyo? Maraming silid doon. Pupunta ako ron upang ipaghanda ko kayo ng ano kaya yung bahay natin doon? May kwento nga, may pastor na namatay. Ngayon, kwento lang to, wala sa Bible to, baka hanapin nyo. Pero iba alam na to eh. Ngayon, nung pagdating niya ron, nakita niya, sabi, Pedro, welcome to heaven. Di dinala niya, tapos na naman ako. Tapos, nakita, kala niya, mansyon, kasi malaki yung pinag-church niya, mega church. Bungalo lang. Bakit dito lang? Sabi niya, okay lang, dito naman ako sa langit eh. Ngayon, may taxi driver. Tapos, nakita niya ngayon. Alam niyo, nakita niya, ang laki ng bahay ng taxi driver. Sabi ngayon ni Pedro, nung pastor, bakit sa kanya mansyon? Bakit sa akin bungalo? Hindi, mas marami kasi siyang nadala sa Diyos eh. Ha? Paano nangyari yun? Pag nagmamaneho kasi, dami nagdadasal eh. Okay lang yun, lumang joke na yun. Amen. Sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng matitiran. Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Amen. Mga kapatid, balang araw, makapiling na natin si Jesus. Kasi bakit? Sabi niya. Amen. Kahit anong mangyari sa atin, kung si Jesus nasa puso natin, at siya yung Diyos at ikapagligtas ng buhay natin, bukas makalawa, haharap talaga tayo sa Kanya. Sa ayaw natin at sa gusto natin. Amen? Pero mas gusto natin, syempre. Amen? Kaya sabi dito, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sabi ni Pablo, okay lang ako dito sa lupa kasi ginagamit mo ako, pero mas gusto ko dun. Amen? Kasi yun yung katotohanan ng buhay. Ang pag-asa ng mundo, si Kristo. Tama, hindi? Lahat yan. Kaya, minsan naawa ako, may mga pastor na ginagamit. Baliktad na nga ngayon yung politika, pinipreach na sa church eh. Tapos yung theology, pinag-aaralan na yata sa Senado at Kongreso. Minsan nagbe-burst pa sila sa Senado eh. Tapos yung politika, nandito naman sa sabi nga may dalawang bagay daw na na kung gusto mo mag-away kayo ng kaibigan mo, politika at saka religion. Amen? Wag. Dito sa church, pag-usapan lang natin kabutihan ni Jesus. Amen? Amen? How can we trust God? Number 1, God is in control. Kontrolado niya lahat. Bakit? Likha niya ang lahat. Pangalawa, God's word is true. Totoo ang salita niya. Why? Because He is God. Amen? At sabi nga, hindi ka siya pwedeng magsinungaling. Amen? Yun lang hindi kayang gawin ng Panginoon. Magsinungaling. Because He is true. And then lastly, God died for you. Siguro kung mayroong pinakamatindi para pagkatiwalaan mo, ito. Namatay nga siya para sa iyo. Sa tingin mo, pababayaan ka niya sa bagyo. Hindi siguro. Amen? Kaya sabi sa Psalms 118, last verse,
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. And you know, Psalms 118:8, sabi ng mga Bible scholars, ito raw yung central verse ng Bible. Ito yung gitna ng Biblia. Ano yon? Magtiwala sa Diyos. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, magtiwala kay Lord. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po manalangin sandali.